Ngayon po ay ang ikalawang linggo ng Adbyento. Mapapansin niyo po ang ating ikalawang parol ng panamasabi, ang parol na halina na nakasindina, hudyat ng panimula ng ikalawang linggo ng Adbyento. Paalala muli sa ating bawat tema kada linggo ng panahon ng Adbyento. There's always a theme for each week of the season of Advent. The first week of Advent reflects on the virtue of hope. The second week of Advent reflects on the virtue of peace. The third week of Advent reflects on the virtue of joy. And the last week of Advent reflects on the virtue of love. Hope, peace, joy, love. Pag-asa, kapayapaan, kaligayahan, pag-ibig. Sa linggo na ito, ating pagninilayan ang kahalagahan ng kapayapaan. Peace. The virtue of peace. Paano natin mapapahalagahan ang tunay na kapayapaan na hindi may bibigay ng sanlibutan? Hayaan niyo pong ibigay ko po sa inyo ang tatlong R na dapat nating gagawin sa araw na ito at sa habang buhay. There are always to need to do for us to gain peace by doing 3 R's. Do you want peace? Gusto mo ng kapayapaan? The first R is repentance. Pagsisisi. Iwinika ni San Juan Bautista sa ating ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo. Pagsisihan nyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Repent. Magsisi kayo. Sa panahon natin na kulang ng pagsisisi sa mga kasalanan, ngayong araw na ito pinapaalala sa atin ng Diyos, do you want peace? Repent. Magsisi ka. Sa panimula ng ating banal na Eucharistia, after making the sign of the cross, we are always invited to reflect and come into our reflection for our sins. Brothers and sisters, let us acknowledge our sins. Nararapat po dito sa ating parokya, sa Katedral ng San Juan Evangelista, na inanyayahan po namin kayo kada Santa Misa. I said a while ago, all together, ang sagot natin, I confess to Almighty God. Kadalasan kasi ang ginagawa natin, ang gagawin ng pare, let us acknowledge our sins and to prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Ang magsasabi lang, yung pare, I confess. Sasagot na kayo ng to Almighty God. Sino nagsisi? Yung pare lang. Reminding you, whenever we celebrate Mass, all together we all say, I confess. Nagsisisi ako, Panginoon. Repentance. Paalala sa atin na sa harapan ng Diyos, walang-wala tayo. Nasa harapan ng Diyos, wala tayo isang makasalanan lang. Nasa harapan ng Diyos, tayo isang mga mahihina. Nasa harapan ng Diyos, tayo ay lumalapit sa Kanyang awa. Brothers and sisters, do you want peace? Matutong magsisi. Sa paanong pamamaraan, umamin. We confess that we have made a great sin to God. And with that, that's the first step of gaining peace. The first R, repentance. Pagsisisi. The second R to gain peace is restoration. Repentance, pagsisisi. Restoration, panunumbalik. Ano ba ang pinanunumbalik natin? What should we restore? The answer is, we restore our relationship
with God. Alam niyo po, hindi po ba kapag may nagawa tayong mali sa ibang tao, ang kadahilanan natin kung bakit tayo nagsusorry sa kanila, ay hindi lang basta sabihin lang natin na magsusorry ka lang. We are always after of gaining the relationship with that person. Sorry na, kasi gusto ko, batiin na tayo. Sumusuyo ka sa asawa mo na nagtampo. Sawa, pasensya la, sorry la, batiin na tayo. We restore the relationship that was broken. Mahalaga na matuto tayo na maliban na tayo umaamin sa ating pagsisisi sa kasalanan, marunong ipamunumbalik ang ating relasyon sa isa't isa. At isa sa mga pinakamahirap na gawin, lalo na sa buhay ngayon, sa pamilya, ay ang ipanumbalik ang mga magkakapatid na nagtatampuhan. Do you want peace? Sino sa kapatid mo na matagal mo nang hindi napatawad? Sino sa mga kaibigan mo na matagal mo nang hindi pinapansin? Magpapasko na. Sino yung matalik mong kaibigan na halos hindi mo na pinapansin at ngayon sinasabi sa iyo ng Diyos, "Uy, patawarin mo na, magti-2026 na, galit ka pa?" Do you know kung sino na yung matagal mong hindi napatawad? Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung kapatid mo. Alam nyo kung sino nyo na pong matagal na hindi pinatawad? Tingin kayo sa salamin, sarili nyo. Manumbalik muli sa mga taong hirap patawarin. Ngunit, manumbalik muli sa sarili. Mamayang gabi assignment ko sa inyo, sabihin nyo sa sarili nyo, I forgive you. Repentance, restoration. Ang ikatlong R to gain peace in this life is renewal. Pagbabagong buhay. Sa ating mabuting balita ayon kay San Mateo, pansinin nyo, parang aligaga si San Juan Bautista na halos nagmamadali siya. He is calling everyone, repent. Because He is preparing the way of the Lord. Sinabi ni San Juan, tuwirin ninyo ang mga landas ninyo. Sa paanong pamamaraan? Pagtuwid ng buhay. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na experience dati bilang isang seminarista ay yung pagpunta sa presohan. Prison apostolate ang tawag. Isa sa mga nakausap ko, PDL, Persons Deprived of Liberty. Paano mo malalaman na bagong pasok ang isang tao sa kulungan? How would you know that a person is first time to enter the prison? Yung bagong bilanggo, paano nyo malalaman? Kakalbuhin ka. Kaya kung ayaw yung makalbo, huwag kayo magpakulong. Kasi ang unang ginagawa sa mga lalaki, kinakalbo. A sign that they should have a renewal of life. Pero, nung kausap ko ito, at ang sabi niya, brother, lalabas na ako after 1 month. Magbabago na ako. Okay, very good. After 3 months, na-meet ko ulit siya. Kalbo na naman. Ginagawa mo dito? Father, may ginawang mali. Huwag mo nang ulitin yun. Magbabago na po ako, sabi niya sa akin. After 5 months, nung pumunta kami ulit sa prison apostolate, doon na naman siya. Bagong tabas ang buhok, kalbo. Kinausap ko siya, ano problema mo? Father, magsisisi na ako, magbabago na ako. Sige, magbago ka na. Pagkalabas niya, after 1 year, di na kayo magugulat. Pagkabalik ko, para sa prison apostolate, nakita ko siya. Sa tingin niyo, long hair?
Kalbo ulit. Bakit? There is no renewal. Nagsisi siya, tama. Nanumbalik siya sa Diyos, tama. Pero kulang. We need a renewal of life. It is not enough to ask repentance from God. It is not also enough to go back and having restoration our relationship with God. We must have a renewal of life. Magbago. Mga kapatid kay Kristo, sa kalawang linggo ng panahon ng Adbyento, ang Diyos sinanayahan tayo. Gusto mo ng kapayapaan? You want peace in life? Follow 3 R's. Repentance, restoration, renewal. Amen.